Mahirap ba magbenta ng ibon na walang DENR paper? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers ka at kung napadaan po kayo at gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humihingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ang tatalakayin natin ngayon ay mahirap ba magbenta ng ibon na walang DENR papers? At ganun din po sagutin natin or pakinggan natin yung mga komento, reaction ng ating mga kahabi. So sa totoo lang mga kahabi, hindi po mahirap ang pagbebenta ng ibon na walang dokumento. Ito po ay sa totoo lang, sa realidad po, ay marami na pong nangyayari nito sa online, sa tiyanggian, sa palengke, sa pet shop. Sila po ay mga nagtitinda ng mga ibon na walang DENR papers. So bakit ito napapahintulutan? Dahil yung iba hindi nila nalalaman, o yung iba naman ay ayaw nilang kumuha ng legal papers sa DENR, or yung iba ayaw talaga nilang kumuha ng DENR documents para magparoon sila ng otoridad sa pagbebenta. So yun po ang nagiging dahilan or nagiging basihan ng ating mga kahabi na nahihirapan sila kumuha ng mga papers. So ito rin po yung komento, reaction nating mga kahabi. Ito si kahabi anonymous participant. Pag nagbebenta lang po ba ang inuhuli or pati yung nag-aalaga? So kahabi unanimous participant, ang masasabi po natin, parehas po sila may pananagutan, yung nagbebenta at yung nag-aalaga. Dahil sabi po sa RA 9147, also known as the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Anong sinasabi? An act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitat, appropriating funds therefore and for other purposes. Ang batas na nagpapatibay ng pananatili at pangangalaga ng mga buhay ilang at sa kanilang mga tirahan. Doon po sa section 27 ng RA 9147, sa section 27, illegal acts unless otherwise allowed in the accordance with this act, it shall be unlawful for any person to willfully and knowingly exploit wildlife resources and their habitats or undertake the following acts. Paragraph E po sa section 27, trading of wildlife. Sa paragraph F, collecting, hunting or possessing wildlife by their products and derivatives. So ibig sabihin ng derivatives o yung paghango natin o derivatibo or paghango natin ng mga buhay ilang sa ilang. So yun po sa mga wildlife species na kukunin natin sa wildlife area. So yun po ang nagiging violation po natin. Section 27, paragraph E, trading of wildlife o yung pagbebenta. Paragraph F, collecting. So collecting, hunting or possessing. O ito na po yung possessing, yung pagmamay-ari ng mga illegal species. So anonymous participant, parehas po may pananagutan at meron po itong kaukulang penalty at kaakibat na pagkakulong kung tayo po ay napapatunayan na pag naglabag tayo sa RA 91. So yung topic natin, mahirap ba magbenta ng ibon na walang DENR papers? Hindi po. Kaso nga lang po, meron itong consequence. Meron tayong pananagutan kung tayo po ay nahuli ng mga maritime police. Ito pa ay komento at reaction nating kahabi na si Marvin Paul Manalo Herbon. Mas prone yung nagbebenta sa nag-aalaga. Pag may inggit na may sumbong, mahal yung may papel, pero baka yun na lang biling ko para safe. So Marvin Paul Manalo, mas prone po
yung nagbebenta. Tama po kayo. Pero mas prone din po yung nag-aalaga ng walang kaukulang. So parehas po. So tama po kayo. Ang sabi nyo, baka yun na lang bilhin ko para safe. Tama po, yung may papel po ang bilhin natin. Doon po sa mga legal source. Ito pa yung komento ng ating kahabi at reaction na si kahabi Hilario Ridado. Madali lang makulong, madaming maritime ng buy bust now, trabaho nila yan. Kaya pag may nagtanong magkano pag walang papel, sure ball, huli ka. So yun po ang komento at reaction ng ating kahabi na si Hilario Ridado. Tama po, marami na po ang kaganapan sa online na nag-illegal trading, transaction, nagbebentahan ng ibon na walang mga kaukulang dokumento. Yun po ay hindi mahirap. Ang mahirap po pag tayo ay nahuli, lalo na po yung mga maritime. Dahil sa social media, hindi natin alam kung sino yung nakaka-transaction natin. Ang sabi pa ng kahabi na si Verdi Avery, mahirap magpiyansa pag Friday ka nahuli. So, kailangan mag-ingat po tayo. Siguraduhin natin nakasunod tayo sa 9147 ng Republic Act. At nakakatugon tayo na makakuha ng mga kaukulang dokumento kung tayo ay mag-aalaga, magpaparami at magbebenta. So yun po. So ito rin po ay isang friendly reminder at sa mga kapwa mag-ibon. Ang sabi ng DENR NCR Wildlife Permits, good day, we can only answer wildlife concern for Metro Manila or National Capital Region residents because other DENR region, Penro and Senro offices have different ways of implementation on wildlife permits. So yun po ang paalala ng DENR NCR na merong kanya-kanyang mga patakaran or mga pagpapa-implement ng kanilang mga policy. So kaya siguro sa nakikita natin sa ibang lugar ay napapahintulutan yung mga pangtiyanggihan dahil inaalaw ng DENR sa kanilang region. Dahil ang sabi ng DENR NCR na magkakaiba, have a different ways, magkakaiba ng pamamaraan ng kanilang pagpapa-implementasyon ng buhay ilang at sa mga permit. So yun na lang po ang ating nakakadamdam sa atin. Bakit? Isa lang naman ang ehensya, pero bakit may kanya-kanya pa silang mga pagkakaiba na mga pamamaraan ng pagpapa-implementasyon ng batas. Isa lang naman ang batas ang ating sinusundan. Ito yung RA 9147. So kaya kailangan alamin natin yung panuntunan ng bawat region na ating nasasakupan. Paalala para sa mga kahabi natin na mag-iibon, may obligasyon tayo na sumunod sa batas. Mag-ingat lagi sa pakikipag-transaction. Illegal po talaga ang pagbebenta ng walang permit. Wala tayong magagawa. So, yung topic natin na mahirap ba magbenta ng ibon na walang DENR papers? Ang sagot po, hindi. Ang mahirap po dyan mga kahabi ay yung mahuli tayo. Yun po ang nakakasakit ng damdamin dahil meron tayong mga kahabi na patuloy sa ganitong kalakaran. Alam naman ang sasapitin pag sila ay nahuli. Mas mabuti na kumuha tayo ng permit para sa mga ibon at para sa bawat isa. Dahil for violation of Section 27, Paragraph E, trading of wildlife, and Paragraph F, possession of wildlife species of RA 9147, Wildlife Resources Conservation Protection Act. So ito po yung maikakaso sa atin. Tapos sa online pa tayo nagtransaction, madadagdag pa yung
cybercrime na ating kakaharapin. So pag tayo ay nag-illegal possession, nag-illegal trading at walang kaukulang dokumento, ito po yung ating kakaharapin. Patuloy na nagsasagawa ng pagsusuri ang mga kawani ng Enforcement Division ng DENR, particular ang Compliance Monitoring and Investigation 6 Section hinggil sa mga Certificate of Wildlife Registration CWR na hindi nakapagbigay at update ukol sa estado ng kanilang mga kaukulang dokumento. Kasama sa pagsusuri ang mga permiti na may kaugnayan sa buhay ilang upang matukoy at maiayos ang wildlife permit database ng ahensya. So ito po yung sinasabi sa atin ng DENR na tayo po ay sumunod sa patakaran ng DENR para hindi po sapitin ang ganito. Dahil ito po mga kahabi, pag tayo ay nahuli, merong kaukulang itong parusa, kaukulang imprisonment at meron pa itong mga kakarapin na mga penalties. So lalo lang tayo maaabala kung ito po ay ating ibabaliwala or isasantabi or hindi bibigyan ng pansin. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa ating topic na kung mahirap ba magbenta ng ibon na walang kaukulang dokumento, so wag na po natin itong pagpatuloy na magbenta ng ibon na walang kaukulang dokumento. Bagkus unti-untiin na po natin na magkaroon tayo ng permiti at pahintulot sa DENR sa pag-aalaga, sa pagbebenta at sa pagpaparami. Okay po. So yun po ang mainam para hindi natin sapitin ang kaparusahan na nauukol ng sabi ng RA 9147. Layunin ng pagsusuring ito na linisin at i-update ang record ng mga aktibong permit holder na matukoy ang mga hindi nagpapakita ng interest o hindi na nag-aalaga ng buhay ilang. So yun po ang paalala sa atin na ayon sa DENR, mahalaga na ang mga permit holder ay ipagbigay alam ang status ng kanilang permit at ang kalagayan ng mga buhay ilang sa kanilang kustodiya. Isinasagawa ito dahil walang itinakdang expiration date ang CWR na inisyu ng DENR alinsunod sa Republic Act 9147, ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. So yun po, napakaganda ng pribileyo ng ibinigay sa atin ng DENR. Wala pong expiration date ang i-issue sa atin ng CWR or Certificate of Wildlife Registration, pagkus tayo lamang po ay tumalima, sumunod sa alituntunin ng DENR. Tayo po ay sundin natin ang kanilang rules and regulation, guidelines and policies. Ang hakbang na ito ng DENR ay nagsisilbing gabay para sa mga may-ari ng wildlife na nagkaroon ng mas responsableng pangangalaga ng mga hayop, kasabay ng pagsisiguro na ang mga wildlife resources ay mapangalagaan at maiwasan ang hindi otorisadong paggamit o pagkakaroon ng buhay ilang. So yun po mga kahabi, at kung nagustuhan itong ating talakayan ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pagbebenta ng ibon na walang DENR papers. Alamin natin ang consequence at mangyayari sa atin pag sinapit natin ang ganitong gawain. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.